Tatalakayin na ng House Justice Committee ang 4 na impeachment complaints laban kay VP Sara. Tiwala ang ilang mambabatas na lulusot ang mga reklamo. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Gugulong na sa House Justice Committee ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Lunes, March 2, sisimulan ang mga pagdinig ayon kay Justice Committee Chair Jervil Luistro. Na-refer na sa Justice Committee ang 4 na impeachment complaints against the Vice President. We are considering to start the deliberation of the Justice Committee on March 2, March 3, and March 4. That is Monday, Tuesday, and Wednesday, at least for the purpose of determining sufficiency in form and substance, no? Sabay-sabay rin anyang tatalakayin ng komite ang 4 na impeachment complaint laban sa bise, kung saan aalamin din nila kung sapat ba ang forma at sustansya ng mga reklamo. Katulad ito ng prosesong pinagdaanan ng impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos na nauwi sa pagbabasura dahil kinulang ito sa sustansya o insufficient in substance. Kung pasado sa form and substance, we will be issuing the notice to the respondent for her to file answer within the period of 10 calendar days. From the answer, the complainant has 3 calendar days to file reply. And from reply, the respondent has again 3 calendar days to file rejoinder. Pero paano kung hindi sumipot sa pagdinig si VP Sara? Her presence in the hearing is part of her right to due process. So whether she wishes to come or not, it is actually her prerogative. Kung hindi siya darating dun sa hearing, it will be interpreted merely as her waiver of her right to be present during the hearing. Pagkatapos ng hearing proper, pagbobotohan ng Justice Committee ang determination of probable cause. Isusumite nila ito sa isang committee report sa plenaryo na pagbobotohan ng mga miyembro ng Kamara, kung saan at least 1/3 vote ang kinakailangan para ma-transmit ang mabubuong articles of impeachment sa Senado. Tiwala naman ang ilang mambabatas na lulusot sa Justice Committee ang impeachment complaints laban kay VP Sara. Para kay ML Party List Representative Laila De Lima na endorser ng pangalawa at pangatlong impeachment complaint laban sa bise, matibay ang mga basehang nailatag ng complainants. At hindi rin anya sila matitinag na maagang pagdeklara ni VP Sara ng presidential bid para sa 2028 national elections. I'm more emboldened now actually. Not at all. Seryoso pong usapin ito. Hindi ko po tatanggapin o hindi po ako papayag na maging endorser ng 2 complaints kung hindi po ako naniniwala na may laban po ito mga complaints na ito at talagang may basehan at talagang panahon na panagutin talaga si VP Sara irrespective of her presidential ambition. Sinang-ayunan din ito ng Makabayan Bloc na endorsers naman ng unang impeachment complaint. Matagal na po itong hinihintay nung lahat ng apektado ng pagwawaldas ng pondo ng Confidential Intelligence Funds, gayon din ng Department of Education na sa harap ng krisis sa edukasyon ngayon, higit na kinakailangan natin na bawat piso ng pondo ng bayan ay nagagastos sa pangangailangan ng mga guro, ng mga estudyante at sa pangkalahatan ng sistema ng edukasyon sa bansa. Kaya panahon na nila para panagutin ang bise sa mga pagkakasala nito sa bansa sa pamamagitan ng agarang pagulong ng impeachment nito sa Kamara. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.